Ito ang naging resulta sa naganap na paglindol sa Cebu. Nakakaawa ang sinapit ng mga Cebuano. Kaya't agad-agad namang nagpadala ng tulong ang taga Davao City sa pangunguna ni Acting Mayor Baste Duterte. Dito pa lang, masasabi na natin na talagang hindi namumulitika ang mga Duterte. Ang mga relief goods, walang mukha dahil galing din naman ito sa pera at buwis ng taong bayan. Abay himala nga naman for the first time ng GMA News na ibinalita ang tulong mula sa Davao City. Maging ang tulong mula sa Office of the Vice President, ibinalita rin ng GMA News. Ngunit tila hindi naman nagustuhan ng mga Cebuano ang pagbisita ni BBM at never pang nangyari sa buong buhay ng mga Pilipino na ang isang tao ay natulog sa loob ng isang plastic bag. Dito'y nagkwento na ang mga taga Cebuano. Noong panahon daw ng dating Pangulong Duterte, wala daw mga ganito at nagagawan daw kaagad ng paraan ng mga AFP na mayroong mga donors na nagbibigay ng mga free tents na pansamantalang masisilungan. Di kayo hahayaan ni PRRD na ganyan. Kung andito lang siya, naaalala ko yung bagyo na nag-hit sa probinsya ni Romualdez, ang Undoy. Siya ang unang nag-rescue. Pero anong ginawa nila kay PRRD? Dinala nila sa The Hague. Wala pa bang na-mobilize na help from the national government? Parang walang sense of urgency. At ngayong panahon ng kalamidad at sakuna, mariing binatikos ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang plano ng Department of Agriculture na ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo ang bigas sa mga probinsyang matinding naapektuhan ng lindol. Aniya, ginawa pa talagang negosyo yung mga nabiktima ng lindol. Kabilang sa mga lugar na sakop ng 20 pesos rice initiative ang Cebu, Masbate at Eastern Samar na tumanggap ng pinakamalalang pinsala mula sa lindol. Ayon kay Laurel, sapat ang supply ng bigas kaya daw tatagal ng isang buwan ang bentahan ng murang bigas para sa lahat ng residente sa mga apektadong probinsya. Ngunit para kay Kiko Barzaga, hindi nararapat na gawing kalakal ang pangangailangan ng mga biktima. Sa halip, dapat umano'y libreng ayuda ang ipamahagi ng gobyerno sa mga nasalanta habang patuloy ang kanilang pagbangon. Grabe nga daw ang presidenteng ito. Tanging ito lang daw ang presidente sa buong mundo ang sobrang naiiba. Binibenta ang dapat ay tulong sa mga nabiktima. Kahit pa sabihin mong 20 pesos lang yan, hindi dapat. Bilyones ang kinangkam ng Marcos administration mula sa taong bayan. Tapos, kahit mga biktima, nakokolektahan nyo pa din ng barya-barya. Nasa tamang pag-iisip pa ba ang Pangulo? At habang nagpapatuloy ang relief operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol, naroon din ang kalusugan food truck ng Office of the Vice President Disaster Operations Center upang mabigay ng libreng mainit na pagkain para sa ating mga volunteer, rescuer, frontliner at mga pamilyang biktima ng lindol sa San Remiego, Cebu Province. Kasabay ng pagtulong sa mga apektadong pamilya, layunin ng OVP na maalalayan din ang mga bayaning nasa unahan ng pagtugon sa oras ng sakuna. Kinamo naman ni Atty. Rowena Guanzon si Martin Romualdez na ngayon siya magpakitang gilas, ngayon siya magpasikat. Ngayon ka umepal, Martin Romualdez. Ngayon ka mamigay ng AIX, tupad, akap, patubig, barangay road, pati mga sirang building. Ipagawa mo na, pati ang 5,000 cash at 5 kilong bigas mo.